So ito na, mga kababayan, umpisahan agad natin. Gusto nyo ba? Gusto nyo bang umpisahan agad natin? Ito na, unahin natin mga kababayan. Itong mastermind, no, mga kababayan sa pagpatay nga, no, kay Mima, no, anak ko. Ito mga kababayan, pasensya na ha. Meron po akong aminin sa inyo patungkol dito sa case ni Mima. Actually, mga kababayan, no, matagal na po naming alam. Mas nauna po sila kaysa sa akin. Kung naalala nyo po, mga kababayan, no, itong January, nag-usap kami ni Mima kasi naghanap nga siya ng bahay, no, na malayo, tahimik. So, kinausap ko nga siya. So, ngayon mga kababayan, itong babaeng itong baklang to, kung saan ka man ngayon, Mima, alam mo naman, yung tawagan natin, di ba, bakla, bakla, kung saan ka man ngayon, no, actually, mga kababayan, sa kauna-unahan po talagang nakilala ni Mima ay si Takiro. Sa mga hindi po nakakaalam, no, ikikwento ko sa inyo ha, pero shortcut lang to. Si Takiro po talaga ang kauna-unahang nakilala ni Mima na vlogger. Pero kami po ni Takiro, ni Boss Mike, nila Attorney Aboy, lahat, no, yung mga United Talino Warriors, ay mga magkakasama po kami noon. Ngayon, nung natapos itong mission namin kay Kulaong, no, kay Francis Leo Marcos, lumipat na kami sa national politics, no, which is ito po yung kay BBM, kay Sara. So kami po talaga lahat noon ay BBM Sara. Yung time na yon na hindi pa si PBBM tumakbo, ay isa po ako sa napili ng mga supporter ni PBBM na isa sa mag-promote kay PBBM kasi sa TikTok po kami ni Mima. Ako si Mima sa TikTok pa lang kami. Tapos hanggang sa nag-YouTube kami nila Takero, nila Boss Mike. So una kong na-meet itong si Mima sa may Marikina kami nung sorte ni PBBM sa Marikina kami. So ngayon nagkataon na nagkaroon kami ng hindi pagkaintindihan, dalawa ni Mima at nasali itong si Jake Magnus. So nag-aaway-away kami, hindi kami nagkaintindihan. So lumipat ako kay Yorme Isko Moreno. So lumipat ako kay Yorme, doon naman kami nagsama ni Nino Barsaga, nila Banat Bay, Coach Oli, Dada, Bisdak, yan, mga kasama ko na yan sila. So nung paglipat ko doon kay Yorme, nagkataon na tumakbo si Yormeng presidente, natalo, nag-concede. Ang sabi ni Yorme, kung gusto mong umunlad ang ating bayan, suportahan mo ang kasalukuyang presidente na walang iba kundi si Marcos Jr. So ngayon mga kababayan, ayun na nga, dito na kami kay BBM. So nangyari mga kababayan, usap-usap na kami, 'di ba? Kung naalala niyo, nag-start po akong nag-vlog kay BBM ay noong November 2024. No, November 2024 hanggang sa umabot ng December, January 2025. Pagdating ng January 2025 hanggang sa naging February, March, April. So pagdating ng March, doon na nag-boom na naaresto na itong si Digong. Hanggang sa nakilala na ako, kumalat na yung video na kung si Digong ay makauwi, magigilit ako sa lieg. Doon ako nag-start na nag-trending ako, nag-boom ako. Hanggang sa binanatan ko si Kati Binag. Ayan, so hanggang sa kumalat na yung aking mukha, aking pangalan, hanggang sa eto na naging Kent Garcia na. Ngayon, itong si Mima, naghahanap na nga ng bahay. Sabi ko, sige, magandang investment kasi property. Bumili ka ng bahay, bumili ka ng alahas, ganyan, magnegosyo ka. So, wala pa sa isip niya yung magtayo siya ng paupahan sa kanila, sa Leyte, sa Samar, Leyte. Oo. So, wala pa yung isip na yun. Ang sa isip niya, ibibili siya ng bahay. Sabi ko, sige, tulungan kita. Ngayon, mga kababayan, meron kasing nabigkas sa akin si Mima na sabi niya, sa ngayon kasi bakla, wala pa akong pera. Sabi ko, bakit? Sumasahod ka naman. Sabi niya, kasi meron akong mga gastos ganyan-ganyan, kemerot keme. So, hindi ko pa alam yun na meron na pala siyang jowa. Kasi ang pagkakaalam ko ay nasa puder siya ni Boss Mike.
So nangyari mga kababayan, nakita ko na lang mga ilang linggong nakalipas, ay hindi na siya nagre-reply sa comment ko. Nakikita ko na lang nasa BGC na siya, may mga kasama na siyang kung sino-sinong mga Poncio Pilato at mga Magdalena. Nandun sa BGC na siya, party-party, post ganito, post ganyan. Sabi ko sa kanya, bakla, wag kang post ng ganyan kasi kapag may kasama ka, masundan ka ng mga kalaban mo, baka targetin ka. Ang sabi niya, okay lang, safe naman ako, wala namang ganyan kasi nga BBM administration tayo. Sabi niya ganon. Ala, nagulat na lang ako mga kababayan noong pinako ko sa kanyang bahay, kinausap ko na siya kasi yung broker nagtanong na. Sabi nung broker, Sir, kumusta na si Mamima? Kukunin ba niya yung bahay? Sabi ko naman sa broker, Sir, hindi ko na siya makontak at saka wala daw siyang pera. So ngayon nagsuggest pa ako kay bakla. Sabi ko, sige, abunuhan ko no muna Mima ha, hulugan ko muna to. Kung naalala niyo mga kababayan, di ba nakabili ako nung puti na pick up. Yun sanang ibili ko sa pick up, yun yung i-down ko dun sa bahay ni Mima. Ngayon mga kababayan, buti na lang hindi ko i-denown kasi bakit ang sabi niya, wala akong pera dahil inutang. Sabi ko, sino ba yan? Sabi niya, yung kaibigan kong babaeng maganda. Yung ngayon si bakla, nag-send. Pero ang sabi lang niya, yung kaibigang maganda, wala siyang sinend na mukha. So yun na yun, yung babaeng maganda. Tapos sabi ko sa kanya, di pwede ka naman maningil. Pag nasingil mo, tsaka mo na ako bayaran. Sabi niya, wag na muna bakla kasi baka hindi ako mabayaran, mapapahiya ko sa'yo. Sabi ko, ikaw naman, para namang hindi tayo magkapatid. So ngayon mga kababayan, eto na, nabalitaan ko kalaunan. Isang vlogger, binaril, tinadtad ng bala sa ulo pang isa, patay, bumulagta sa Caloocan. Eto na, sabi ko sa kanya, po tragis na tong ito, nagpa-prank na naman, no? Ipinus pa ni Takero sa GC. Sabi ni Takero, guys, patay na si Mima. Binaril daw sa Caloocan. So hindi pa kami naniniwala mga kababayan kasi sabi ko ito namang baklang to, nagpa-prank na naman. Ayun nga kalauna noong kinumpirma na ni Jane, no, na girlfriend GF ni Boss Mike. So confirm nga si Mima nga ipatay na. Ngayon mga kababayan, pagdating namin dito doon, 'di ba? Kung naalala nyo, unang burol hindi ako pumunta kasi apakalayo ko nga. Pangalawang burol, ayun pumunta nga ako, kalayo ng biyahe ko. Diyos mio Marimar, 4 na oras akong naglipad. Nag-live ako ng alas 6, pagka alas 10 narating talaga ako doon sa burol niya. So ngayon mga kababayan, eto na, kung naalala nyo, dumiretso ako kay Takiro kasi doon sa grupo na yun, si Takiro lang ang close ko talaga at si Boss Mike. Si Boss Mike, di ko makita kasi marami siyang kausap eh. So doon ako lumapit kay Takiro. Eto na nga. Sir Henry, hello po. So eto na nga mga kababayan. Pagdating ko kay Takiro, eto na si Takiro. Nagdugtungan na kami ng mga kwento. Bakit namatay si bakla? Sabi kong gano'n. Sabi ni Takiro, alam mo ba? Dahil daw sa utang. Na doon, alam na namin na dahil nga sa utang. So ang nangyari mga kababayan, tama po yung investigasyon ng PNP na talagang may mastermind talaga sa pagkadedo, no, sa pagka-deadball ni Mima. Dahil po sa pagkakaalam ko nga 6 million lang pero ito pala 8 million. So, ang nangyari nga mga kababayan, tama nga yung mga kwento-kwento ninyo dyan na nagtatanong nga ako na, so ano to, inutangan si Mima, tapos nung siningil na, pinapapatay para tabla. So, which is mga kababayan, kung ganun nga naman kalaki, 8 million ang utang, syempre kung ako, kahit gagastos ako kalahating milyon, patumba lang kita, pag natumba ka, quits na utang ko. Parang ganun nga. So, which is totoo nga ang sabi ng PNP. So, eto po, ipapanood ko na sa inyo. Diba? 10 minutes kwento lang. Eto na mga kababayan, tukoy na ng PNP ang mastermind sa pagpapatumba kay Mima. No, they are named. Wait lang nga mga kababayan. Ito po, pakinggan natin mga kababayan. So, ito, pakinggan natin. No, they are named. We unmask them and his name and but they are flirts. Halos 2 linggo matapos natambangan ang political vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan. Natukoy na ng Philippine National Police ang mastermind sa krimen. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Rotates Jr., magka-partner o magka-relasyon ang ituturing na utak sa krimen. They are businessmen at magka-partner.
Mag-partner, meaning mag-boyfriend or mag-asawa? 8 million. Lumalabas na may personal na alitan sa pagitan ng mga masterminds at ng biktima na nag-ugat umano sa utang na umaabot sa 8 milyong piso. Gayunman, hindi isinasara ng PNP ang iba pang posibleng motibo habang nagpapatuloy ang investigasyon. It's about the profession and as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. As of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang nung makakapag-resolve. Nauna nang naaresto ng Northern Police District ang 2 umano'y gunman at driver sa pagpatay kay Mima noong July 23. Leia. Ngayon mga kababayan, eto din ako, naguguluhan din ako dito. Ano ba talaga ang totoo? Si Mima inutangan o si Mima nangutang? Kasi ang pagkakaalam ko, mga kababayan, si Mima nangutang din. The people who borrowed money from Mima are said to be, ano daw? Ano yun sabi ni Sir Kendry? Are said to be common friends of Mima. So hindi ko lang alam mga kababayan kung si Mima ang nangutang or si Mima ang inutangan. Kasi ang pagkakaalam ko, si Mima po ang inutangan. So siguro nung isiningil na ito ni Mima, di ba? Ayun, pinatumba. Parang ganun yata. Kasi pagkakaalam ko talaga mga kababayan, si Mima nung the one who nangutang kay Mima ng kwarta. Reason he died. Ganun pala. Kasi pagkakaalam ko talaga mga kababayan, si Mima kasi ang style kasi ni Mima ganito. Magpapautang siya. Pero uutang din siya. Kasi yung uutangan niya walang tubo. Pero siyang nagpapautang, tinubuan niya. Parang ganun eh. Kasi ang pagkakaalam ko kahit pati si Boss Mike nautangan yata ni Mima eh. Alam naman natin si Boss Mike, parang tatay namin yan eh. Oo, magpapahiram. Siyempre, alam mo naman si Boss Mike, di naman nagpapatubo yan eh. So, nako, Mima asked and then she lent. Ganun ba yun? Kasi dito manggod, ang balita kasi ng PNP, hindi natin maintindihan kung si Mima ang nangutang or si Mima ang inutangan. And many big people are, ganun nga. Diba? In my understanding, borrowed money to lend a business partner. Yung magjowa, na kaibigan ng jowa ni Mima ang nangutang. So, bakit ganun? 'Di ba? So, may pwede din palang magiging persons of interest itong jowa ni Mima para maisabi niya kung saan nakatira itong magjowa. Kasi unang-una mga kababayan, hindi mangalang pumunta sa burol ni Mima. 'Di ba? Oo, kasi kung naalala nyo, may pinakilala pa nga si Mima doon nung saan ba 'yun? May dinala siyang babae. So ganun pala ang nangyari. Hindi actually mga kababayan, no, sa totoo lang, hindi din kasi si Mima masyadong nagkikwento-kwento ng about buhay-buhay simula nung nagsama na sila ng kanyang bagong boyfriend. Hindi ko nga alam na may anak yan eh. Hindi ko nga alam. Ang alam ko lang, may pinaaral siyang kapatid, saka nagpagawa siya ng bahay, which is maganda bahay niya. Pinag-ipunan niya yun, katagal-tagal na nun. Oo, sobrang tagal na nun, 2019 hanggang ngayon, pinag-ipunan ni Mima yung bahay niya. Napakatagal nun, simula nung nag-start kaming vlogging, pinag-ipunan niya yan. Tapos, meron siyang ipinatayong paupahan, no? Parang boarding house, no? Sa kanila. Di ko lang din sure kung napatayo yung boarding house na yon. Oo, di ba? Malaki 'yun, 5 million, kalaki-laking bahay noon. Sa probinsya, pero kung bibili ka ng gawa na, maliit lang yung 5 million. Sa province malaki. Kung ikaw ang magpagawa, 'yun nga lang sakit sa ulo. Kasi syempre yung materialis, yung panday, ganyan-ganyan. Pero at least alam mo yung design, kaya hindi wala nang tubo ng malaki. So, yun pala ang nangyari. So, which is ngayon, alam na ng PNP at yung magjowa nga ang mastermind. So, siguro nung isiningil na ni Mima, alam naman natin si Mima na matapang. Pag hindi ka magbayad, bablog kita. Pag hindi ka magbayad, ipopost kita sa social media. Syempre,
Na, yun, doon humantong. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, no, much better talaga bago ka maghanap ng kaibigan. Much better wag ka na maghanap ng kaibigan eh. Yeah? Much better wag ka na maghanap ng kaibigan eh. Yung kaibigan mo na lang, katulad sa akin, tignan nyo, ayaw ko na makipagkaibigan. Bakit? Diyos ko, nasanay na ako sa magkaroon ng kaibigan. Meron nga akong kasabihan noon, huwag ka makipagkaibigan ng mahirap. Bakit? Utangan ka yan. Pag hindi ka pag siningil mo, babarilin ka. Sinabi ko yan noon. Sabi ko, huwag ka makipagkaibigan ng mahirap. Bakit? Utangan ka yan. Pag siningil mo, papatayin ka. Sabi ko pa nga yan noon, joke. Diba? Kaya sabi ko talagang ganon. Kaya much better, wag ka na makipagkaibigan. Oo, kaibiganin mo na lang yung kapatid mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo. Wag ka nang, Diyos ko. Ay, nako. Doon kasi nag-umpisa yan, mga kababayan, nung nag-iba ang landas ni Mima. Oo, nung sino-sino na yung kasama niya, hindi na naman kilala, sino-sino yon. So, doon nag-umpisa yan. So,